The Holy Bible. Reading Plan, 46th Day, Tagalog Version, Numbers chapters 8 to 11, and Colossians chapter 1. Numbers chapter 8. Ang paglalagay ng mga ilaw. Ikawalong kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na kung ilalagay na niya ang 7 ilaw, kailangan na maliwanagan ng ilaw ang lugar sa harapan ng lalagyan nito. Kaya ginawa ito ni Aaron. Inilagay niya ang mga ilaw na ang sinag nito ay nagliliwanag sa harapan, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang buong lalagyan ng ilaw, mula sa ilalim hanggang sa itaas, ay ginawa mula sa ginto, ayon sa disenyo na ipinakita ng Panginoon kay Moises. Ang pagtatalaga ng mga Levita. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ibukod ang mga Levita sa ibang mga Israelita at linisin sila. Ganito ang gagawin mong paglilinis sa kanila. Wisikan mo sila ng tubig na ginagamit sa paglilinis. Ahitan ang buo nilang katawan at palabhan ang kanilang mga damit. Pagkatapos nito, ay ituturing na silang malinis. Pagkatapos, pagdalhin mo sila ng batang toro at ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis bilang handog na pagpaparangal sa Panginoon. Pagdalhin mo rin sila ng isa pang batang toro bilang handog sa paglilinis. Pagkatapos tipunin mo ang buong mamamayan ng Israel at italaga ang mga Levita sa harap ng toldang tipanan. Dalhin mo ang mga Levita sa aking presensya at ipapatong ng mga Israelita ang kanilang mga kamay sa mga ulo nito. Si Aaron ang magtatalaga sa kanila sa aking presensya bilang espesyal na handog mula sa mga Israelita para makapaglingkod sila sa akin. Pagkatapos ipapatong ng mga Levita ang mga kamay nila sa ulo ng 2 toro na handog para sa akin. Ang isa ay bilang handog sa paglilinis at ang isa naman ay bilang handog na sinusunog para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. At patatayuin sila sa harapan ni Aaron at ng mga anak niyang lalaki at itatalaga sila bilang espesyal na handog sa akin. Sa pamamagitan nito, ibubukod mo ang mga Levita sa ibang mga Israelita at magiging akin sila. Pagkatapos na malinisan mo ang mga Levita at maitalaga sila sa akin bilang espesyal na handog, makapaglilingkod na sila sa toldang tipanan. Sila ang mga Israelita na ibinukod para lang sa akin, kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita. Dahil ang bawat panganay sa Israel ay akin, tao man o hayop. Nang pinagpapatay ko ang lahat ng panganay ng mga Ehipsyo, ibinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay na lalaki ng Israel. At kinuha ko ang mga Levita, kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng Israel. Sa lahat ng mga Israelita, ang mga Levita ang pinili ko na tumulong kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Maglilingkod sila sa toldang tipanan para sa mga Israelita at gagawa sila ng mga seremonya para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga Israelita para walang panganib na dumating sa kanila kapag lumapit sila sa toldang tipanan. Kaya itinalaga nila Moises, Aaron at ng buong mamamayan ng Israel ang mga Levita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Naglinis ang mga Levita ng kanilang sarili at nilabhan nila ang kanilang mga damit. Pagkatapos, itinalaga sila ni Aaron sa presensya ng Panginoon bilang espesyal na handog at gumawa si Aaron ng seremonya para sa kapatawaran ng mga kasalanan nila at para maituring silang malinis. Pagkatapos noon, naglingkod na ang mga Levita sa toldang tipanan sa ilalim ng pamamahala ni Aaron at ng mga anak niya. Kaya ginawa nila sa mga Levita ang iniutos ng Panginoon kay Moises. Sinabi ng Panginoon kay Moises, para sa mga Levita ang mga tuntuning ito. Magsisimula ang mga Levita sa paglilingkod sa toldang tipanan sa edad na 25,
at titigil sila sa paglilingkod sa edad na 50. At kapag magre-retiro na sila, maaari silang makatulong sa kapwa nila Levita sa pamamagitan ng paglilingkod bilang tagapagbantay sa tolda. Pero hindi na sila gagawa ng mga gawain sa tolda. Ganito ang paraan kung paano mo ibibigay ang mga tungkulin sa mga Levita. Numbers chapter 9. Ikasyam na kabanata. Nang unang buwan ng 2 taon, mula nang inilabas ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa disyerto ng Sinai, ipagdiriwang ng mga Israelita ang pista ng paglampas ng anghel sa nakatakdang panahon. Simula sa paglubog ng araw sa 14 na araw ng buwang ito, kailangang sundin ninyo ang lahat ng tuntunin tungkol sa pistang ito. Kaya sinabihan ni Moises ang mga Israelita na ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel. At sinunod nila ito roon sa disyerto ng Sinai, nang lumubog ang araw ng 14 na araw ng unang buwan. Ginawa ito ng lahat ng mga Israelita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Pero may iba sa kanila na hindi nakapagdiwang ng pistang ito. Dahil ng araw na iyon, itinuturing silang marumi dahil nakahipo sila ng patay. Kaya ng mismong araw na iyon, pumunta sila kina Moises at Aaron at sinabi nila, naging marumi kami dahil nakahipo kami ng patay. Pero bakit ba hindi kami pinapayagan sa pagdiriwang ng pistang ito at sa pag-aalay ng mga handog sa Panginoon kasama ng ibang mga Israelita sa naitakdang panahon? Sumagot si Moises sa kanila, maghintay muna kayo hanggang sa malaman ko kung ano ang iuutos ng Panginoon sa akin tungkol sa inyo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kahit sino sa kanila o sa kanilang mga lahi na naging marumi dahil sa paghipo ng patay o dahil bumiyahe siya sa malayo, makakapagdiwang pa rin siya ng pista ng paglampas ng anghel. Ipagdiriwang nila ito pagkalipas ng 1 buwan, simula sa paglubog ng araw sa 14 na araw ng 2 buwan. Kakain sila ng tupa kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapait na halaman. Kailangang wala silang iiwanang pagkain kinaumagahan at hindi rin nila babaliin ang mga buto ng tupa. Kung magdiriwang sila ng pista ng paglampas ng anghel, kailangang sundin ang lahat ng mga tuntunin tungkol dito. Pero ang tao na hindi nagdiwang ng pista ng paglampas ng anghel, kahit na itinuturing pa siyang malinis at hindi bumiyahe sa malayo, ang taong iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Dahil hindi siya nag-alay ng handog para sa Panginoon sa nakatakdang panahon. Magdurusa siya sa kanyang kasalanan. Kung may dayuhan na naninirahang kasama ninyo na gustong makipagdiwang ng pista ng paglampas ng anghel, kailangang ipagdiwang niya ito ayon sa lahat ng mga tuntunin nito. Magkapareho lang ang mga tuntunin para sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhan. Ang ulap sa toldang tipanan. Nang araw na ipinatayo ang toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan, natakpan ito ng ulap. Ang ulap na ito ay nagliliwanag na parang apoy mula gabi hanggang umaga. Ganito palagi ang nangyayari. Ang ulap ay bumabalot sa toldang tipanan kung araw, at nagliliwanag naman ito na parang apoy kung gabi. Kapag pumapaitaas na ang ulap, umaalis na rin ang mga Israelita at nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. At kung saan tumitigil ang ulap, doon sila nagkakampo. Kaya naglalakbay at nagkakampo ang mga Israelita ayon sa utos ng Panginoon. Hindi sila naglalakbay habang nasa ibabaw pa ng tolda ang ulap. Kahit magtagal ang ulap sa ibabaw ng tolda, naghihintay lang sila sa utos ng Panginoon at hindi sila umaalis. Kung minsan, mga ilang araw lang ang ulap sa ibabaw ng tolda. Kaya nananatili rin doon ang mga tao ng ilang araw. Pagkatapos, aalis ulit sila ayon sa utos ng Panginoon. Kung minsan na may nananatili lang ang ulap sa ibabaw ng tolda ng 1 gabi,
at pumapaitaas na ito kinaumagahan, at nagpapatuloy sila sa paglalakbay. Araw man o gabi, naglalakbay ang mga Israelita sa tuwing pumapaitaas ang ulap. Kung nananatili ang ulap sa ibabaw ng tolda ng 2 araw o 1 buwan o 1 taon, ganoon din katagal nananatili ang mga Israelita sa kanilang kampo. Kaya nagkakampo at naglalakbay ang mga Israelita ayon sa utos ng Panginoon, at sinunod nila ang mga utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Numbers chapter 10. Ang mga trumpetang pilak. 10 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magpagawa ka ng 2 trumpetang pilak, at gamitin mo ito upang tipunin ang mga tao, at ihanda sila sa paglalakbay. Kapag pinatunog na ng sabay ang 2 trumpeta, magtitipon ang buong mamamayan sa pintuan ng toldang tipanan. Kapag isa lang ang pinatunog, ang mga pinuno lang ng bawat lahi ang magtitipon sa iyong harapan. Kapag pinatunog ang trumpeta para ihanda ang mga tao sa paglalakbay, ang mga lahi sa silangang bahagi ng tolda ang mauunang lumakad. Kapag pinatunog ang trumpeta ng 2 beses, ang lahi naman sa gawing timog na bahagi ng tolda ang mauunang lumakad. Ang pagpapatunog na ito ang magiging hudyat ng kanilang paglakad. Pero iba ang pagpapatunog ng trumpeta kapag titipunin sila. Ang mga angkan ni Aaron na mga pari ang magpapatunog ng mga trumpeta. Ang mga tuntuning ito ay dapat ninyong tuparin, at nang susunod pang mga henerasyon. Kapag naroon na kayo sa inyong lupain, at makikipaglaban na sa inyong mga kaaway na umaapi sa inyo, patunugin ninyo ang trumpeta. At ako, ang Panginoon na inyong Diyos, ay aalalahanin kayo, at ililigtas sa inyong mga kaaway. At sa panahon ng inyong pagsasaya, sa inyong pagdiriwang ng pista, pati na ng pista ng pagsisimula ng buwan, patutunugin din ninyo ang mga trumpeta kung mag-aalay kayo ng mga handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Ang mga trumpetang ito ang magpapaalala sa akin na inyong Diyos ng aking kasunduan sa inyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos." Umalis ang mga Israelita sa Sinai. Nang 20 araw ng 2 buwan, ng 2 taon mula nang inilabas ang mga Israelita sa Ehipto, pumaitaas ang ulap mula sa toldang sambahan kung saan nakalagay ang kasunduan. Pagkatapos, umalis ang mga Israelita sa disyerto ng Sinai at nagpatuloy sa paglalakbay hanggang sa tumigil ang ulap sa disyerto ng Paran. Ito ang unang pagkakataon na naglakbay sila ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Ang unang grupo na naglakbay dala ang kanilang bandila ay ang grupong pinangungunahan ng lahi ni Huda. Ang pinuno nila ay si Nasyon, na anak ni Aminadab. Ang lahi ni Isakar ay pinamumunuan ni Netanel, na anak ni Zuar. At ang lahi ni Zebulun ay pinamumunuan ni Eliab, na anak ni Helon. Pagkatapos kalasin ang toldang sambahan, dinala ito ng mga angkan ni Gershon at ng mga angkan ni Merari, at sumunod sila sa paglalakad. Ang sumunod na lumakad dala ang kanilang bandila ay ang grupong pinangungunahan ng lahi ni Reuben. Ang kanilang pinuno ay si Elizur, na anak ni Sedeur. Ang lahi ni Simeon ay pinangungunahan ni Selumiel, na anak ni Zurishaddai. At ang lahi ni Gad ay pinamumunuan ni Eliasaph, na anak ni Deuel. At ang sumunod ay ang mga angkan ni Kohat na nagdadala ng mga banal na kagamitan ng tolda. Kailangang naiayos na ang tolda bago sila dumating sa susunod na lugar na kanilang pagkakampuhan. Ang sumunod na lumakad dala ang kanilang bandila ay ang grupo na pinangungunahan ng lahi ni Ephraim. Ang kanilang pinuno ay si Elishama, na anak ni Amihud. Ang lahi ni Manase ay pinamumunuan ni Gamaliel, na anak ni Padazur. At ang lahi ni Benjamin, na pinamumunuan ni Abidan, na anak ni Gedeoni.
Ang kahuli-hulihang lumakad dala ang kanilang bandila ay ang grupo na pinangungunahan ng lahi ni Dan. Sila ang mga gwardya sa likod ng lahat ng mga grupo. Ang kanilang pinuno ay si Ahiezer na anak ni Amishadai. Ang lahi ni Asher ay pinamumunuan ni Pagiel na anak ni Okran. At ang lahi ni Naphtali ay pinamumunuan ni Ahira na anak ni Enan. Ito ang pagkakasunod-sunod ng paglalakbay ng mga lahi ng Israel na magkakagrupo. Ngayon, sinabi ni Moises kay Hobab na kanyang bayaw, na anak ni Reuel na Midianita, maglalakbay na kami sa lugar na sinabi ng Panginoon na ibibigay niya sa amin. Kaya sumama ka sa amin at hindi ka namin pababayaan. Dahil nangako ang Panginoon na pagpapalain niya ang Israel. Sumagot si Hobab, ayaw ko. Babalik ako sa aking bayan at sa aking mga kamag-anak. Sinabi ni Moises, kung maaari, huwag mo kaming iwan. Ikaw ang nakakaalam kung saan ang mabuting lugar sa disyerto na maaari naming pagkakampuhan. Kung sasama ka sa amin, babahaginan ka namin ng lahat ng pagpapalang ibibigay sa amin ng Panginoon. Kaya umalis sila sa bundok ng Panginoon at naglakbay ng 3 araw. Nasa unahan nila palagi ang kahon ng kasunduan para humanap ng lugar na kanilang mapagpapahingahan. Kung araw, ang ulap ng Panginoon ay nasa itaas nila kapag naglalakbay sila. Bawat panahon na dadalhin ang kahon ng kasunduan, sinasabi ni Moises, O Panginoon, mauna po kayo at pangalatin po ninyo ang inyong mga kaaway. Sana'y magsitakas sila. At kapag inihihinto na nila sa paglalakbay ang kahon ng kasunduan, sinasabi ni Moises, Panginoon, bumalik na po kayo rito sa libu-libong mamamayan ng Israel. Numbers chapter 11. Nagreklamo ang mga Israelita kay Moises. 11 kabanata. Nagreklamo ang mga Israelita kay Moises dahil sa hirap na kanilang dinaranas. Nang marinig ito ng Panginoon, nagalit siya at nagpadala siya ng apoy na sumunog sa ilang dulong bahagi ng kampo. Dahil dito humingi ng tulong ang mga Israelita kay Moises at nanalangin si Moises sa Panginoon at namatay ang apoy. Kaya ang lugar na iyon ay pinangalanang Tabera dahil nagpadala ang Panginoon ng apoy sa kanila. May mga grupo ng dayuhan na sumama sa mga Israelita na naghahanap ng mga pagkain gusto nilang kainin. Kaya nagreklamo pati ang mga Israelita na nagsasabi, kung makakakain man lang sana tayo ng karne, noong naroon tayo sa Ehipto, nakakakain tayo ng mga libreng isda at ng mga pipino, melon, sibuyas at mga bawang. Pero dito wala tayong ganang kumain. Puro mana lang ang ating kinakain. Ang mga mana na ito ay parang mga buto na maliliit at mapuputi. Pinupulot ito ng mga Israelita sa lupa tuwing umaga at ginigiling nila ito o binabayo sa lusong. Pagkatapos, niluluto nila ito sa banga at ginagawang manipis na tinapay. Ang lasa nito ay katulad ng tinapay na niluto sa langis ng olibo. Narinig ni Moises ang reklamo ng bawat pamilya sa pintuan ng kanilang mga tolda. Kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanila. At dahil dito'y nabahala si Moises. Nagtanong siya sa Panginoon, bakit niyo po ako binigyan na inyong lingkod ng malaking problema? Ano po ba ang ginawa ko na hindi kayo natuwa? Kaya ibinigay ninyo sa akin ang problema ng mga taong ito. Mga anak ko po ba sila? Ama ba nila ako? Bakit ninyo sinasabi sa akin na alagaan ko sila? Katulad ng isang yaya na kumakarga sa isang bata, at dalhin sila sa lupaing ipinangako ninyo sa kanilang mga ninuno. Saan po ba ako kukuha ng karne para sa mga taong ito? Dahil patuloy ang pagrereklamo nila sa akin, nabigyan ko sila ng karneng makakain nila. Hindi ko po sila kayang alagaang lahat ng mag-isa. Napakahirap nito para sa akin. Kung ganito lang po ang pagtrato ninyo sa akin, patayin na lang ninyo ako ngayon. Kung nalulugod kayo sa akin,
huwag ninyo akong pabayaang magdusa. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, tipunin mo ang 70 sa mga tagapamahala ng Israel na kilalang kilala mo na mga pinuno ng mga mamamayan, at papuntahin sila sa toldang tipanan at patayuin sila roon kasama mo. Bababa ako at makikipag-usap sa iyo roon, at ibibigay ko sa kanila ang ibang kapangyarihan na ibinigay ko sa iyo upang makatulong sila sa pamamahala ng mga tao, para hindi lang ikaw mag-isa ang namamahala. Pagkatapos sabihin mo sa mga tao na linisin nila ang kanilang sarili, dahil bukas may makakain na silang karne. Sabihin mo ito sa kanila, narinig ko ang inyong reklamo na gusto ninyong kumain ng karne, at sinasabi ninyo na mas mabuti pa ang inyong kalagayan sa Ehipto. Kaya bukas bibigyan ko kayo ng karne para makakain kayo. Hindi lang 1 araw o 2 o 5 o 10 o 20 araw ang pagkain ninyo nito, kundi 1 buwan, hanggang sa magsawa kayo at hindi na kayo makakain ito. Dahil itinakwil ninyo ako na sumasama sa inyo, at nagreklamo kayo sa akin na sana'y hindi na lang kayo umalis sa Ehipto. Pero sinabi ni Moises, 600,000 lahat ang tao na kasama ko. At ngayon sinasabi po ninyo na bibigyan ninyo sila ng karne na kanilang kakainin sa loob ng 1 buwan? Kahit po katayin pa namin ang lahat ng tupa at baka, o kahit hulihin pa namin ang mga isda sa dagat, hindi po ito magkakasya sa kanila. Sinabi ng Panginoon kay Moises, may limitasyon ba ang aking kapangyarihan? Makikita mo ngayon kung mangyayari ang sinabi ko o hindi. Kaya lumakad si Moises at sinabi sa mga tao ang sinabi ng Panginoon. Tinipon niya ang 70 tagapamahala at pinatayo sa palibot ng tolda. Pagkatapos bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap at nakipag-usap kay Moises. Kinuha niya ang ibang kapangyarihan ni Moises at ibinigay sa 70 tagapamahala. At nang matanggap nila ito, nagsalita sila kagaya ng mga propeta, pero hindi na ito nangyari pang muli. Ang 2 sa 70 tagapamahala na sina Eldad at Medad ay nagpaiwan sa kampo at hindi pumunta sa tolda. Pero natanggap din nila ang kapangyarihan at nagsalita rin sila na kagaya ng mga propeta. May isang binata na nagtatakbo papunta kay Moises at sinabi na nagsasalita sina Eldad at Medad doon sa kampo na kagaya ng mga propeta. Sinabi ni Josue na anak ni Nun na naging katulong ni Moises mula noong bata pa ito, Amo, patigilin po ninyo sila. Pero sumagot si Moises, nababahala ka ba kung ano ang magiging resulta nito sa aking pagkapinuno? Kung sa akin lang, gusto kong bigyan ng Panginoon ng kapangyarihan ang lahat ng mamamayan at makapagsalita sila kagaya ng mga propeta. Pagkatapos, bumalik sa kampo si Moises at ang mga tagapamahala ng Israel. Ngayon, nagpadala ang Panginoon ng hangin na nagdala ng mga pugo mula sa dagat. Lumipad-lipad sila sa palibot ng kampo at ibinagsak sa lupa. Mga 3 talampakan ang taas ng bunton nito at mga ilang kilometro ang lawak ng ibinunton na mga pugo. Kaya ng araw na iyon at ng sumunod pang araw, nanghuli ang mga tao ng mga pugo araw at gabi. Walang nakakuha ng bababa pa sa 30 sako at ibinilad nila ito sa palibot ng kampo. Pero habang inunguya pa nila ang karne at hindi pa nalulunod ito, nagalit ang Panginoon sa kanila at pinadalhan sila ng salot. Kaya tinawag ang lugar na iyon na Kibrot Hataava, dahil doon inilibing ang mga taong matatakaw sa karne. Mula roon, naglakbay ang mga Israelita sa Hazerot at doon nagkampo. Colossians chapter 1. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Unang kabanata. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, kasama si Timoteo na kapatid natin. Mahal kong mga taga-Kolosas, pinabanal at matatapat na kapatid na kay Kristo.
Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama. Ang panalangin ni Pablo para sa mga taga-Kolosas. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa tuwing nananalangin kami para sa inyo. Sapagkat nabalitaan namin ang pananampalatayan nyo bilang mga anak kay Kristo Jesus at ang pag-ibig nyo sa lahat ng mga pinabanal ng Diyos, dahil umaasa kayong makakamtan ninyo ang mga inilaan para sa inyo sa langit. Ang pag-asang ito ay una ninyong narinig nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita. At ang magandang balitang ito ay lumalaganap at lumalago sa buong mundo, katulad ng nangyari sa inyo noong una ninyong marinig at maunawaan ang katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Natutunan nyo ito kay Epafras na minamahal namin at kapwa lingkod ng Panginoon. Isa siyang tapat na lingkod ni Kristo at pumariyan siya bilang kinatawan namin. Siya ang nagbalita sa amin tungkol sa pag-ibig nyo na ibinigay ng banal na Espiritu. Kaya nga mula nang mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayong ipinapanalangin. Hinihiling namin sa Diyos na bigyan nawa kayo ng karunungan at pangunawang mula sa banal na Espiritu, para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. Sa ganoon makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. At makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakakilala sa Diyos. Naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan, para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan, at makapagpapasalamat din kayo sa Ama. Ginawa niya kayong karapat-dapat na makabahagi sa mamanahin ng mga pinabanal niya, ang manang nasa kinaroroonan ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa pamamagitan ng kaniyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ang kadakilaan ni Kristo. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita pati rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. At sa pamamagitan niya ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito, ang unang nabuhay sa mga patay, para maging pinakadakila siya sa lahat. Sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Noong una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya maihaharap na kayo sa Kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay pinahayag na sa buong mundo at akong si Pablo ay naging lingkod nito. Ang paghihirap ni Pablo para sa mga mananampalataya. Masaya ako sa mga nararanasan kong paghihirap ng katawan ko para sa inyo. Dahil dito napupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Itinalaga ako ng Diyos na maging tagapaglingkod ng iglesia para lubusang ipahayag ang mensahe niya sa inyo na mga hindi Hudyo. Ito ang lihim niyang plano na hindi inihayag noon sa naunang mga panahon at mga salinlahi, pero ngayon ay inihayag na sa atin na mga pinabanal niya. Nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamangha-mangha niyang plano para sa lahat ng tao. At ito ang lihim na plano. Si Kristo ay sumasa inyo at ito ang basihan ng pag-asa ninyo
na inyong makakamtan ng napakabuting kalagayan sa hinaharap. Kaya nga ipinangangaral namin si Kristo sa lahat ng tao. Pinapaalalahanan at tinuturuan namin ang bawat isa ayon sa karunungang ibinigay sa amin ng Diyos. Sa ganoon, maihaharap namin ang bawat isa sa Diyos ng ganap sa pakikipag-isa nila kay Kristo. At para matupad ito, nagpapakahirap ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.